Sir, pakinggan nyo kami. Araw ng kababaihan ngayon. Nakita nyo kung paano pinag-iipit. Nakatayo na kami. Sir, kita-kita sa mga media. Nakatayo lang yan, nanay. Pakinggan mo yung side namin, sir. Nagpaprotesta kami ngayon dito. Araw ng kababaihan. Kapwa namin kababaihan, binubomba sa Iran at sa Palestine. Tapos, ayaw nyo nagparali sa US Embassy. Bakit po? Bakit ba ayaw nyo? Hindi po ito sa pinag-print. Alright mga kababayan, magre-react tayo dito sa nangyaring tulakan, no? Dito po sa may bandang Ross Boulevard na kung saan ay sumugod po ng US Embassy itong grupo ng mga kababaihan at iba pang mga progresibong grupo mga kababayan, no? Matapos po dito sa ilang programa dito sa Liwasang Bonifacio ngayong araw, no? Na kung saan ay pinagdiriwang itong International Women's Day mga kababayan. So after doon sa Liwasang Bonifacio ay nagtungo sila sa may US Embassy para magprotesta nga dito sa nangyayaring giyera dyan sa Middle East mga kababayan, na kung saan ay nandoon nga po yung mga pulis na naka standby na doon sa Ross Boulevard at hindi po sila pinayagang makalapit doon sa embassy ng USA mga kababayan. At meron naman po tayong nakikitang truck, no? Fire truck ng Bureau of Fire Protection na nakaantabay na rin doon. Pero hindi naman po nangyaring binumba sila ng tubig, no? Pero muntika na mga kababayan dahil na medyo humupa yung tensyon, no? Nung pagdating ng mga grupo ay yun nga, may mga tulakan na nangyari mga kababayan. At hindi nga po sila binigyan ng permit ng Manila City LGU dahil meron daw Asian Summit, no? Yung reason ng Manila LGU, kaya dininay nila yung hiniling ng Gabriela or itong grupo na ito na huminga ng permit dyan sa Liwasan mga kababayan. Pero kahit wala pa silang permit dyan sa Liwasang Bonifacio ay nagkaroon pa rin sila ng programa, no? Kunting programa kung saan nagpahayag po sila ng mga kanilang mga hinaing, no? Sa kanilang mga pinaglalaban. At doon nga po sa US Embassy na kung saan ay itong nangyari dyan sa Middle East na pinaglalaban nila mga kababayan at tinutuligsa nila itong USA na binubomba di umano itong Iran at Palestine, na kung saan ang daming mga babae or maraming mga babae ang nabiktima dito mga kababayan at nasawi, no? Dahil dito sa kaguluhang ito na kanilang talagang criticize itong bansang Amerika mga kababayan. At hindi lang naman po ito yung first time mga kababayan, no, na sumugod itong mga progresibong grupo or nagprotesta, nag-attempt na magprotesta doon sa US Embassy, pero ilang beses na rin silang naharang mga kababayan at hindi po talaga sila pinayagan ng mga kapulisan na makalapit doon sa US Embassy, no? Nung nakaraang buwan, nung nakaraang taon ay
pumunta na rin po ito, no, na kung saan ay kanila pong prenotista nga itong Israel at Palestine, mga kabayan, nung una. Pero ngayon ay kasama na dito yung Iran, no, at Israel, itong USA. So na kung saan ay damay na rin yung ibang mga bansa dyan sa Middle East, no, dahil dito ay yung kanilang celebration na yung araw, yung International Women's Day, no, kung saan marami daw mga kababaihan ang nabiktima, no, dito sa nangyaring kaguluhan, pambobomba at kung ano-ano pang mga karahasan dyan sa bandang Middle East, mga kababayan. So para po sa aking opinion, mga kababayan, no, at alam naman po natin yung kaguluhan dyan sa Middle East talaga ay hindi naman tayo kasali dyan, wala tayong partisipasyon, no, bagkos apektado lang tayo dito sa nangyaring kaguluhan dahil dito sa mga oil, no, kasi napaka-dependent itong ating bansa sa mga produktong petrolyo na dyan tayo nag-aangkat sa Middle East, mga kababayan, no. Pero given that ay wala tayong partisipasyon dyan at wala tayong magagawa, no, kasi gulo nila yun, mga kababayan, no, at kahit naman kalampagin nila yung US Embassy ay wala rin naman po silang magagawa dyan dahil mismong gobyerno po, no, ng Amerika ang may kagawan yan or desisyon nila yan. Yung embassy naman nila dito ay yung kanilang trabaho lang ay about lang din dito sa Philippine ties, no, or yung mga nangyayari dito sa Pilipinas between USA and Philippines. Pero sa usaping giyera dyan sa Middle East, sa Iran, Israel at United States of America, ay sa opinion ko po ay wala po tayong magagawa dyan, wala tayong participation. Decision po yan ng gobyerno ng Amerika mismo at walang kinalaman ng Pilipinas. Although yun nga, apektado tayo dito sa mga oil na inaangkat natin, yung petrolyo na inaangkat natin na nagmahal na, mga kababayan, dahil doon po tayo talaga kumukuha, no, ng mga produktong iyon. At itong mga grupong ito, although naiintindihan naman natin na talagang buhay po ang ating ipinaglalaban din dito, no, pero sa tingin ko talaga ay wala po silang magagawa dyan yung pag-iingay nila dahil yung embassy naman ng Amerika ay sumusunod lang din po or sumusunod lang po doon, no, or kung ano pong utos at ang anumang desisyon, no, ng kanilang gobyerno ay wala po silang magagawa, no, dahil nagtrabaho lang naman po sila doon sa kanilang gobyerno. At ano po masabi nyo dito, mga kababayan, sa muling pagsugod ng grupong ito, mga kababaihan, at iba pang mga progresibong grupo, no, dito sa US Embassy ngayong araw ng International Women's Day dyan po sa may US Embassy. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.